Hello po sa lahat ng nanonood sa vlog po na ito. Kung saan man po kayong dako sa buong mundo, sa lahat ng mga Filipinos, mga kingdom citizen, at sa aking mga fellow full-time miracle worker, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Marami pong salamat sa pagkakataon po na ipinagkaloob at binigay po ninyo upang mapanood po itong vlog na ito. At higit sa lahat, I would like to thank Pastor Apollo C. Kibuloy, who has been my mentor, my guide, tirelessly dahil sa pag-ibig. Naturuan po ako na sundin ang kalooban ng ating dakilang Ama with my freedom of choice. Salamat po, Pastor. And first off, I would like to introduce myself. My name is Desiree Manata Sacuria. I am proud full-time miracle worker here assigned in United States of America. And I'm so really grateful for all the blessings na binigay ng Ama sa aking buhay. And I would like to tell you my story or my kung paano ako paano ko nakilala si Pastor. And 1980 when yung mother ko naka-receive ng miracle, dinala niyang aking kapatid kay Pastor upang, he was so sick at that time, and Pastor Apollo prayed over my brother and he was healed. So, since then on, yung mother ko masayang-masaya, and she decided to become one of the members sa ministry, and that was in the Pentecostal church pa, early ministry pa ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Until 1985, naging Jesus Christ, the name above every name. And of course, bata pa ako nung time na yun, so sunod lang ako ng sunod sa mother ko. Hanggang sa naging 12 years old ako at time na of course, pwede na akong mamili kung anong ikakabuti sa akin or maka-decide kung ano yung masama at mabuti. So with the series of orientation, nag-decide ako na mabaptize. And until 1991, dahil 1989 ako baptized, 1990, 1991, youth camp, after the youth camp, I was really fell in love sa gawain ng Ama, sa ministry, sa mga pangaral ni Pastor, the power of God's love. Talagang ang lakas ng presensya ng Panginoon at that time na yun ang talagang nag-guide sa akin na mag full-time. But I was only high school at that time. With all the circumstances, I have also my personal story. So kaya doon ako, doon ko nasumpungan ang totoong peace of mind, na when I decided to enlist myself to be one of the full-time miracle workers. That was 1991. Until dumating yung 1992 na dumadami na yung mga young people na umatin sa youth camp. So marami nag-enlist as well after the youth camp. But during the youth camp, I was so blessed na binigyan ako ng pagkakataon to join the music, competition, and I was so happy, and blessed na as well na I'm one of the winners, and na-mold ako sa music. Since then on, nanalo ako, then tinrain ako sa music. Then every Sunday, kumakanta ako sa kung saan man ako na satellite church pa noon or KLC or local church ma-assign. So nagpapasalamat ako sa talento na ibinigay ng Ama natin na makapangyarihan, our Father Lord Jesus Christ, and of course, just like what the Bible said, na ipagamit natin yung ating mga talento. So salamat at nabigyan ako ng pagkakataon na i-share yung aking talent, And 1992, marami ako nakilala mga young people, naging full-time sila. And one of the young people nga na nakilala ko, ang Kaminong Sisters, na naging
um, si Arlene, kami nung Stone, na doon ko nalaman na classmate ko pala siya. You know, or siya yung nakikita ko sa school na naging young people sa Kingdom. At first, nag-full-time yung kapatid niya, si Estrella, kami nung Tormes, and sumunod din siya. So, naging close kaming dalawa at that time, you know, as in close kami. You know, bilang young people kasi, gusto mo yung meron kang kabatch, di ba? Gusto mo yung may kausap ka, gusto mo yung may kakampi ka. Yung parang, yun yung human being it's a human being thing na may kabatch ka ba na pwede kang, or I would say yung pwede mong pagsabihan ng where you can open up things, so which is, you know, yun ang closeness namin ni Arlene. So we were really close, as in pareho kami ng tinitirahan, pareho kami ng tinutulugan, you know, at karanasan din. And of course, at the time, dahil nga maliit pa yung ministry, merong kaming mga fundraising, you know, alam namin yun na mayroon kaming a project. So in Unity, of course, you know, lahat kami, you know, wala namang exempted sa amin, but in Unity, you know, nagtinda kami, you know. At sinabi na rin to ni Tring sa kanyang vlog, sa kapatid ni Arlene, na sa aming pagtitinda, hindi kami pinwersa. Of course, you know, we have our own freedom of choice, hindi kami pinipilit. So that was 1990, 1992, 93, 94. So I was one of the best sellers. As in, I would say, alam ng mga kasamahan ko yan. You know, when you say, nagtitinda ka ng putot kutsinta or fundraising, hindi na yan big issue. Actually, kasi my parents were vendors, so hindi siya naging issue sa akin yung magtinda. So hindi ko, never man namin na feel na we were being trafficked or yung pinilit kami. Walang ganyan. Alam naman ni Arlene yan. Ewan ko bakit siya gumagawa ng kwento ng kasinungalingan. Alam mo naman yan. Hindi man tayo pinilit noon. Masaya pa nga tayo eh. Tapos umuwi pa tayo sa bahay niyo after. Then, nagtutulungan pa tayo. You know, minsan pag hindi naubos yung tinda mo, tinutulungan kita. And then, ang layo ng Davao City to Katitipan to, you know, sa Cathedral. So, kung gusto natin na talagang hindi na bumalik sa ministry o sa compound noon, we can do it. You know, we could do it. But siguro, kasi naramdaman natin yung talagang yung calling. It's a calling. Okay? Tama yung sinabi sa Word of God, no, na sa sinapupunan pa tayo ng ating ina, meron ng tadhana na gusto ng Ama ng Diyos ng ating tatahakan. So, you know, I believe, you know, yun ang aming destiny, or yun ang plano ng Diyos sa amin, no? Nabiging kabahagi kami sa ministry ni Pastor Apollo C. Quiboloy. At ngayon naintindihan ko talaga ng lubusan yan. Hindi ko maintindihan kung bakit ginawa ng kwento ni Arlene, you know, na pinilit siya. So, that was 1990, 1992, 93, 94, 95. And then, nasayin kami ng Manila. And of course, you know, nagtutour kami. Ano pa nga kami, masayang-masaya pa nga kami. Then, naikot namin buong Pilipinas sa pagtitinda. Alam mo, it was not a big deal at all. I don't know bakit, you know, ginawang kwento at big deal, especially nung sinabi ni Arlene na yun ang ginawa sa kanya 15 years old. Hindi ka nag-iisa. You know, hindi ka naman nag-iisa, pero hindi tayo pinilit. You know,
na gawin natin yun. Kasi may kausa tayo eh. Masaya pa nga kami dahil yun yung first telecast si Pastor na Hour of Truth eh. So, yun yung time na naka-contribute kami. We're so happy. It's a project. May Bible School. Marami kaming project na pinagkaisahan at masayang-masaya kami that we were part of it. And until si Arlene, Caminong Sisters, Arlene Caminong Stone and Estrella or Tring Caminong Tormes were assigned in Manila. They were sent first in Manila. Kasi nandun kasi maraming tao, di ba, na magtinda. So, na-assign sila doon. Silang nauna. And then, I stayed in Davao. And, nabigyan kasi ako ng pagkakataon din na maging part sa music, as I said. So, at naging youth coordinator, when I was, after years of, na pinagkatiwala sa akin, as one of, yung parts of fundraising sa music. So, hanggang sa inassign ako as one of the pastoral. So, but si Arlene kasi, nung after na naasan siya ng Manila, tapos nabalik siya sa Davao, I was there, and then siguro alam mo yung mga administrators namin, tinatawag siya, or kasi dahil nga, di ba, pasaway kasi siya, yung lagi siyang, lagi kasi yan siyang, may ginagawang kasalanan, lalong-lalo na sa, when it comes sa, mga lalaki. So, kaya siya tinatawag at fellowship. Of course, we have our own ministry na meron kaming work job, like we call it work job. Maglilinis kami. Meron kaming mga nakakatanda sa amin. So, but they are not, pabulaanan ko talaga yan. They are not spiritual wives na sinasabi mo, Arlene. Alam mo yan, yung gawa-gawa mo na kwento na spiritual wives. There was no such as word from until now. There are no words na pwede mong sabihin na they are spiritual wives kasi hindi naman sila naging spiritual wives. Wala namang ganun. They are plainly as full-time miracle workers and pastorals as well. Nauna, mga administrators natin na naturuan ni Pastor, na-train ni Pastor, at tayo rin tinuruan nila. So, yung big deal sa'yo yun, at para sa'yo yung pastoral ka na. Hindi ka naman naging pastoral din. Huwag mo nang gawing huwag mo nang i-magnify pa yung talagang marami kang alam sa loob, Lin. Wala ka namang alam, Lin. Alam mo naman yan. Alam mo pag nanonood ako or here and there, pag meron akong nabalitaan at nakita ko yung mga sinasabi mo, narinig ko, it's all lies, lalo na yung sinabi mo kay Senator Risa Hontiveros, na naniwala pa sa'yo, na ginawa kang witness. Nakakatawa lang, Arlene. Kaya kilala kita, head to toe, kilala kita, okay? So, nakakadiri na pakinggan yung mga sinasabi mong lies about pastor. The first place, yung rape. Alam naman natin na yung ating mga administrators dito, nakasama ko na sila 80s pa. They are actually mga professionals, mga summa cum laude, magna cum laude sa Ateneo. They are smart, okay? And they have been, in the ministry for so long, for 4 decades, nakasama ni Pastor. At yung rape, di sana, kung may ginagawang ganyan si Pastor, di sana, wala na sila dito sa ministry. Bakit ka naman mananatili psychologically psycho ka, yun ang inaano mo. Yan kasi yung pinagmamalaki na you can discern or you can psycho, okay? But i-psycho mo daw kung yung mga administrators na nandito hanggang ngayon na sinasabi mo sa salita mo, sa creative na words mo na spiritual wives, mananatili ba sila?
they are until now single. Di nag-asawa. Diba typical naman pag na-rape ka, ito lang ha, typical naman yan, pag na-rape ka, yung buhay mo, syempre mag-aasawa ka, yung buhay mo pariwara. O kasi yung may maapektuhan ka. So yung mga administrators namin sa loob, they are so happy with Pastor Apollo. Kaya opposite yan, yung mga sinasabi mo, mga kasinungalingan yan. So sadly, si Senator Risa Hontiveros naniwala. Sana ma'am, Senator Risa, you need to search, yung piliin mo, no, yung witness mo na credible. Kasi kilala namin yan si Arlene Caminong Stone talaga, head to toe. Ako kahit baliktarin man ang itanong mo sa akin tungkol sa kanya, I know her very, very well. I knew her very well. So, ito lang nakapagtataka, lahat kami, may mga ministry 90s, ako naging, na-assign ako ng Manila, pinadala ako ni Pastor sa Manila as one of the pastors sa 1997. At I was so privileged din dinala ako ni Pastor sa Hong Kong, no? May mga pictures yan, I will show all the pictures and videos later. And I was so happy, no, na pinadala ako ni Pastor doon, or sinama ako ni Pastor himself, no, sa one of his concert crusades in Hong Kong. And then naging youth coordinator na ako at music as well, no, music coordinator. But unfortunately, si Arlene, siguro hindi siya nabigyan ng pagkakataon talaga na mabigyan ng ministry, or hindi binigyan, hindi siya pwedeng bigyan ng ministry na pagkatiwalaan, kasi at that time lagi siyang may ginagawang kababalaghan. I think ito kasi nakausap ko yung isa sa mga or few na mga bata 12 or 13 years old na corrupt yung kanilang pag-iisip dahil nakita nila yung ginawa na hindi dapat makita ng mga bata. Alam niyo na, yung kasi hayok sa laman to si Arlene. So, if I'm not mistaken, sa Osamis or sa Misamis yun, na-assign ka doon. Diba? So, nag-confess sila sa akin. So may evidence ako, Arlene, okay? Na their brain or their mind were being corrupted, dahil sa nakita nila sa'yo. So hindi yun nila makalimutan, and I know nakilala ko din tong mga batang ito. But let's go back to the really story, yung mga lies mo. Human trafficking, rape ng rape si Pastor. Ito lang. Kasi mga kaibigan, mga kapatiran sa Kingdom, dahil nga syempre hindi naman tayo perfect. Ako kasi nung 1999, so curious kasi din ako sa sanlibutan. So ito yung istorya ng buhay ko, kasi naging upside down yung buhay ko. I was so curious kasi lumaki nga ako sa ministry, no? Anong nasa sanlibutan, anong ginagawa, yung pag-ibig, yung iibig ka, yung mga nangyayari sa mundo, na yun pala ngayon ko na-realize, when I was reconciled back na to Pastor, na kaya kami pinoprotektahan ni Pastor dahil all Pastor wanted maging dignified women kami. Hindi ko maintindihan noon yan. So 1999 lumabas ako sa ministry. But mayroon akong binigyan ako ng pagkakataon ng magandang, kumbaga, posisyon or ministry noon. Yun kasi yung tawag sa amin dito sa Kingdom, ministry. Yun ang position mo. I was, of course, sa music ako, then youth coordinator. But nag-decide ako, na give up ang ministry, and then umalis ako. And then
I made, my life, yung ginawa ko, yung gusto ko, nag-asawa ako. So, I had 2 kids with my first marriage. So, but, itong na-realize ko, 2002, wala akong peace of mind. So, I remember 2000, that was 2000, na nakita ko yan si Arlene kasi pumunta siya sa bahay ko. I was so blessed na naglaylo ako sa kingdom, from December of 1999, na meron akong natuluyang bahay, and then of course my first family, or yung family ng aking mga anak were they're they took care of me, and hindi rin ako pinabayaan ng Diyos, although at that time hinahanap ko yung pagmamahal ni pastor. Okay? And one day, eto si Arlene, she showed up dun sa bahay ko. Dala-dala na yung passport ko. Kasi umalis nga ako na wala akong dalang gamit, sa ministry. So, dala-dala niya yung passport ko. So, sabi niya na gusto ko daw mag-Japan. So, ngayon, may dala siyang isa pa na kasamahan din namin dati sa loob, sa ministry, na lumabas din, na dati din nagja-Japan. So, madalit sabi, nag-audition kami, and dahil nga singer ako, at madali akong nakuha. So, nakapasa ako. Unfortunately, si Arlene hindi siya nakuha. So, kaya, nung time na yun, dahil hindi siya nakuha, nabalitaan ko, nag-Japan na, tapos nag-Japan na ako. No, kahit kung mayroon akong isang anak noon, nag-Japan ako. And, but I was in the relationship kasi nag-asawa nga ako. First marriage. So, ang nangyari, ito si Arlene, hindi siya nakapasa, mag-Japan. So, nabalitaan ko na iba-iba yung naging boyfriend niya. Tapos, but before that, I remember, okay, na-recall ko pala na before pala ako nag-Japan, nung inintay ko na lang yung visa ko, dinala niya ako sabi niya sa akin, come on, Des, daling kita dun sa bar, sa club na pinagtatrabahoan ko. Ito, it's a revelation. Gusto kong ituloy-tuloy itong vlog. Then later on, we will, add on tayo. No? Kasi, gusto kong isalasa yung totoong istorya, kung gaano kami, kung ano talaga yung buhay ko, at kasama si Arlene, kami nung Stone, nung time na yun. So, sabi niya sa akin, Des, punta tayo sa dun sa pinagtatrabahoan ko sa club. I remember, nag-MRT kami, tapos huminto kami sa ibang lista dyan sa Pasay, Barangay Bangkal ba yan? Meron siyang tinitirhan doon, may kasama siya. Yung pala, nasyak ako kasi nagtrabaho pa siya sa club. Tapos sabi niya, i-practice mo dito kasi papunta ka na ng Japan. So, nasyak ako, pero alam mo yung first time ko kasi nung para kung hindi ako makapaniwala sa kanya. Pero kilala ko na kasi siya na sa kanya yun parang wala lang. Sabi pa niya sa akin, hindi ko makalimutan, para ma-practice ka dito ka muna sa pinagtatrabahuan ko. And then, hindi na ako bumalik, one time lang yun. Kasi pinahiram niya ako ng damit, tapos basta yung trabaho ng GRO, alam niyo na yun, mga Filipinos o sa Pilipinas. Okay? Yung gawain ng GRO. Okay? May kasamang, okay? But ako, na-shock ako doon sa ginawa niya. So, hindi na ako bumalik. Hindi talaga siya nun, kasi nung time na yun, parang nag-try pa na mag-audition sa Japan, pero hindi siya talaga natanggap. Hanggang sa nabalitaan ko, parang
iba't iba na racket yung ginagawa niyang trabaho, at nag-insurance ata siya. But doon sa club kasi, kwento niya sa akin after nung nakaalis na ako sa Japan, tapos bumalik ako na doon niya na-meet yung kanyang Singaporean Singaporean niya na boyfriend or kalibin partner niya. O hindi mo to pwedeng i-deny, Arlene. Ito yung buong katotohanan kasi, you know. Ito na yun, harapin mo na. Okay? Ako, willing ako dito harapin yung buhay ko, kahit ano man ang sabihin ng mga tao. Kasi, alam mo, isa lang ang pinapasalamatan ko dahil tinanggap uli ako ni Pastor at doon ko nasumpungan ang totoong, peace of mind. Okay? So, mahaba pa to yung aking kwento. So, patuloy tayo. So ngayon, nag-Japan ako, bumalik ako. Nalaman ko, ito, sabi niya, Des, meron akong, sabi ni Arlene, kami ng son, sabi niya, Des, may boyfriend ako, ito, nandito ang nagbalita sa akin kasi yung kasama din namin lumabas at magba-vlog din siya. Watch out. Magba-vlog din siya, malalaman nating lahat. Okay? So, sabi sa akin si Ate Arlene, merong ka-live-in sa Robinsons, ganyan nakatira. So, blah, blah, blah. So, pumunta kami. Hindi nala ako. So, nagkita kami doon. So, in a way, masaya ako dahil parang inalis na siya doon. Alam niyo, kahit na ganun ang karanasan namin, no? Or dahil nga siguro gusto ng Ama, dahil inosente nga kami, may time, gusto ng Ama, ng Panginoon na isi-save pa rin kami, sa buhay namin, sa mga wrong choices namin. So, I think, yun ang reason, or sinabi din naman niya sa akin na, ayun, yung na niya, kalibin partner niya na magtrabaho siya sa club. Tapos, may mga worst pa na mga sinasabi na ayaw na namin i-open up dito kasi nakakasuka yung mga, kasi nagtatawagan kasi kami, alam mo yung kaibigan, tatawagan, mga kalokohan, kasi out na kami sa ministry, nag-decide ako na nag-asawa na, so nag-Japan ako, so until meron nag-introduce sa kanya, may tumulong sa kanya, nakasamahan din namin, na marunong alam mo yung mga website na, to find a partner, especially Americans, here in the US. So, tinulungan siya. So, hindi pa niya siya marunong mag-English, syempre. So, tinulungan siya dahil magaling yun mag-English yung sa call center kasi nagtatrabaho yung kasama namin na later on, magwa-vlog din. Malalaman din ninyo. So ngayon, tinulungan siya. So excited din ako. That's good na meron kang meron ka ng nakahanap ka. So sinuportahan siya nung kanyang naging asawa. No? So ngayon, pumunta siya sa US. So dumating siya sa US kasi American yun. So after, hindi ko lang alam kung 1 year or 2 years na siguro 1 year na mag-boyfriend and mag-girlfriend sila, mag-on sila, and then fiancé visa, I think. So, dinala siya sa US na. So, nung dinala siya sa US, kasal sila, I think after a year, if I'm not mistaken, nag-reconcile siya sa ministry. Okay? Hindi ko alam kung sumulat siya or of course, may process kasi ang pagbabalik sa ministry, no? You need to confess, you need to send a letter or phone call. Mayroong, depende yan, no? May process kasi kung gusto mo na bumalik sa ministry ka, pastor. So, madalit sabi kami, hindi pa kami nakabalik, yung mga kabatch ko kasama ko rin na lumabas, kasama ko nag-out sa ministry. At hindi ko makalimutan yun nung time na yun na medyo
kumbaga, ano na ako ba, yung, ano na sa buhay, yung, kasi alam niyo, kahit nag-Japan ako, no, alam naman natin yung buhay sa Japan, kahit may pera ako, wala akong piso pa, hinahanap ko yung kalinga ni pastor, yung pangangaral. Wala pa kasi yung YouTube noon, kung sana mayroon ng ano, no? Yung ganyan na Word of God, siguro wala pang social media, so wow ako sa Word of God. But, kasi sincere talaga ako na yung merong spiritual life. Kasi bata pa ako, nakamulatan ko na if you will do this, if you will continue sinning, you will go to hell. And if you will do God's will, you will go to heaven. Takot na talaga ako. Kaya napunla na yan sa puso ko. Hindi na nawala yung mga preaching ni pastor. Kahit na nasa labas ako ng kingdom, kahit na nagja-Japan ako. Hanggang sa, baga, naglaylo kasi ang pag-accept ng mga entertainer sa Japan. So then nag-Korea ako. Nabigyan ako ng chance na mag-Korea. And then narinig ko na sinabi ni Arlene sa akin, kasi nagtatawagan kami, nag-video call, parang ano pan ata noon, ano ba yung Yahoo Messenger ba yun, yung video call noon, na sinabi niya sa amin, kasama ko din na hindi pa nakabalik sa ministry na kailangan hindi kami sa humantong. Sabi ni Arlene sa akin, kasi nakabalik na siya sa ministry, kay pastor eh. Etong nakabalik na siya, bumalik siya sa ministry. Ngayon, eto kasi yung ano dyan. Kung totoo, okay, na talagang pinilit siya nung 15 years old siya, na human traffic siya. Bakit siya, nasa US na siya, bakit siya bumalik sa ministry? Ito lang, Risa Hontiveros, Senator Risa. Kaya himahimayin natin, no? Okay, bakit siya bumalik? Kung na human traffic siya, kung talagang, kasi mid-20s na siya noon eh. Okay? Pareho kami edad eh. Siguro matanda siya sa akin ng 1 year. Okay? So siguro nasa 26 na siya, ng 27. Bakit siya nag-decide na bumalik sa ministry? Oh. Alam naman yan yung maging buhay. Siyempre, merong mga fundraising, may sacrifices, mga ganyan. So talagang naramdaman niya at alam niya kung sino si pastor. Okay? So yun ang talagang katotohanan. Suppose dinala pa niya yung husband niya at that time, no? Pinakilala kay pastor. So, siguro, hindi talaga totoo yung repentance niyan. Bumalik kay pastor, faulty repentance, yun. Hindi siya sincere sa kanyang kaligtasan, sa mga pagsunod sa kalooban ng Ama, sa mga pangaral ni pastor. Kasi ako, sincere talaga ako at kami na nandito na natili no, kay pastor. Talagang sincere kami. Anyway, hindi naman nakapagtataka kasi kahit na noon, 90s, kabatch namin siya, talagang hindi naman talaga siya sincere. Laging may kalokohan na ginagawa. But ito lang, may asawa ka na, tapos may anak ka na, tapos bumalik ka. Ano yung gusto mo lang ipakita na you can build your own life without the help of the ministry. Siguro yun ang gusto mong ipahiwatig, but hindi rin eh. Kasi naramdaman din namin, you are one of us. Ako ramdam ko yun. Bakit po? Kasi sinabi po niya sa akin, okay, na gusto niyang pang maging advocate or siya yung maging gagamitin ng Ama na sa aming lahat na lumabas, siya yung magsasabi sa amin na, bumalik na kayo kay pastor. Gusto niya yun eh, na yun ang gagawin niya. At sinabihan pa niya kami na, wag kayong humantong sa desisyon na point of no return, yung darating na dahil gusto mo na yung hindi ka na babalik sa ministry at hindi ka na ma-reconcile sa Ama through Pastor Apollo. So marami siyang sinabi pa sa amin na na-enlighten ako dun. Sabi ko, yeah, kasi I love Pastor Apollo Sikibuloy. I love the Word of God. I want to have a spiritual life. So ang nangyari nasa Korea ako. I was so blessed and na through prayers, binigyan ako ng dreams talaga, ng revelation ng Ama na
nakabalik ako sa ministry, and then nakapag-asawa ako ng um, Air Force, military na was assigned in South Korea. So then dinala niya ako sa US. So nung pagdating ko ng US, tinawagan ko agad si Arlene. So ito yung narrative ko, Arlene, di ba? Ito yung katotohanan. So dinala ako ng husband ko sa US, and then tinawagan ko siguro nung settled na kami, kasi na-assign, may bagong station, Air Force Base yung husband ko. So nung settled na kami, after 2 weeks ba or September, and then siguro October, tumawag ako kay Arlene. Sabi ko, Lynn, nandito na kami sa US. Gusto ko ng, di ba, sabi mo tawagan kita. At sa Korea pa nagkausap na kami ni Arlene. Sabi ko, tawagan kita pag nandito na sa US. Kinonect niya ako ngayon. Binigyan niya ako ng number sa headquarters namin sa US. Binigyan niya ako ng number. Sige, Des, tawagan mo daw yan. May sasagot sa iyo. Then, tumawag ako. So, siya ang nag-connect sa akin. Siya talaga ang papasalamat ako sa Ama. Ginamit ka rin pala, Arlene. So, nakalimutan mo yun? I'm sure hindi mo nakalimutan. Okay? Siya ang ginamit ng Ama. Nagpagamit siya. What I mean, she wants to be used to instrument that I will be reconciled back to Pastor Apollo Kibuloy. Nakita niyo? Siya nagbigay sa akin ng number, na tawagan, ganito, ganyan, fellowship kami. Then, concert ni Pastor November 15, that was 2009. Nag-attend ako. Nandoon din siya. Magkasama kami. Masaya kami, nagkita kami. Okay, tapos one of the concert crusade of Pastor Apollo. So, she was, yun ang hindi ko maintindihan kung saan niya kinuha yung attitude na, or yung storya ba na si Pastor ganito, ginawa ito ni Pastor, kasi in the first place, sa mga taon na naglaylo siya sa paglilingkod, hanggang sa bumalik siya at hinikayat niya kami, naramdaman niya yun kung sino talaga si Pastor. Imposible naman na pakunwari yun. Years, at kinumbinsi mo pa kami na bumalik. At meron ka pang mga words of encouragement na na-enlighten din ako. Although, of course, gusto ko talagang bumalik. Nag-decide talaga ako noon na bumalik kay Pastor kasi wala talaga akong peace of mind, kahit na may pera ako. Hinahanap ng kaluluwa ko talaga ang spiritual life na nasumpungan ko mula pagkabata. So, yun ang nangyari. So, eto si Arlene, nagtaka na lang ako na parang nakita ko, nung bumalik na ako, unti-unti na siyang lumalayo sa ministry. At nag-confess na siya sa akin na medyo nagkaloobo na silang mag-asawa. Nag-open up ka na sa akin, Lynn, di ba? So, ngayon, kasal sila. Meron siyang, kung ano siya noon sa loob, inulit niya. Na dapat magbago na siya, may nakasumpong na siya ng asawa. Dahil lang, normal lang mag-asawa, merong mga misunderstanding. So, yun ang buhay namin na talagang we are close. As in, close talaga kaming dalawa. Na kung ano man yung problema niya, pwede niyang sabihin sa akin, at kung ano man yung problema ko sabihin, pwede kong sabihin sa kanya. So, yun lang muna ang aking vlog at marami pang iba. At sana, Arlene, I don't know kung
may enlightenment pa na darating sa'yo. Kasi sa mga sinasabi mo, grabe na ang talagang, kasinungalingan na ipinakain sa'yo. Sana ikaw ang naging example sa kanila, yung snakehead na nagsabi sa'yo ng si pastor rapist. Sila man ang nag-feed sa'yo. Itong mga pastoral ko no, na ni-rape sila. Nako, pastoral po ako. Yung mga close in, words lang nila yan. Pag pastoral ka, kilala mo si pastor. Alam nyo ba, being a pastoral, until now, kung bibigyan ko ng chance uli, napaka-blessed, no? Napaka-blessed na pinagpalang buhay. At kasama mo si pastor, wala kang mali siya. That's one thing. Ama siya. Si pastor talaga is a true father, spiritual father sa aming lahat. So sa'yo, Arlene, itong mga kasinungalingan na ginawa mo, soon, may hahantungan ito. Sa ikapapahamak mo. Marami kami nakakilala sa iyo, Arlene. Marami. Alam mo yan. Hindi lang sa kilala. Kung ano yung mga sinasabi mo, tandang-tanda pa namin. Kung ano ka, ilang lalaki sa isang araw, boyfriend na susuporta sa iyo sa pambili, pambayad ng ganito, boyfriend na susuporta at pambayad sa iyo sa lahat ng mga kapritsyo mo. Iba-iba po sa isang araw. Alam namin yan. So ngayon, sasabihin mo na sa kapatid mo na she was so, she's so emotional. Alam mo, ang ginamit ng kapatid mo, utak, puso. Kilala mo si Tring Tring. Kilala ko kayong dalawa. Si Tring Tring, dignified yan. Kahit nga noon may mga kabulastugan na tayo, si Tring Tring, tahimik lang yan. Nagko-correct siya pero hindi ka pinababayaan ka lang niya kasi alam niya kasi grabe ang guts mo. Pero ngayon nagsalita ang kapatid mo. Lynn, kilala mo ang kapatid mo. At kilala ka rin namin. At kilala mo rin kami. Okay? So, ito lang muna yung vlog ko. Marami pa. Marami pa ang aking sasabihin. Have a wonderful day to everyone and happy holidays. God bless.